Matapos ang formative years ni Duterte at ang kanyang early political career, dumating ang yugto na tunay na bumuo ng kanyang identity bilang isang leader, ang Davao City Experiment. Dito makikita kung paano niya ginamit ang kapangyarihan, disiplina at kontrobersya bilang sandata para gawing mas ligtas at mas maayos ang lungsod. Pero paano ito nag-level up sa pambansang politika? Let's dive in. Noong unang bahagi ng 1980s at 1990s, ang Davao City ay kilala bilang isa sa pinakadelikadong lungsod sa Pilipinas. Mataas ang crime rate, maraming kidnapping, drug syndicates, at walang takot ang kriminal sa batas. Dumating si Duterte bilang mayor at agad niyang ipinatupad ang radikal na approach sa pamamahala, curfew at youth regulation. Ipinatupad ang curfew para sa kabataan, lalo na sa gabi, para mabawasan ang gang violence at krimen. Hindi ito popular sa lahat pero nakita ang pagbaba ng juvenile crime, public order policies, mahigpit na enforcement ng traffic rules at smoking ban, pagpapalakas sa local police at paglikha ng citizen watch groups. Ang mga police operation ay naging mabilis at walang paligoy-ligoy, isang tanda ng hands-on leadership, urban development at tourism, pag-aayos ng kalsada, paglilinis ng public spaces at pagpapaganda ng downtown area, pagpapalakas ng tourism at local business bilang economic development tool. Resulta, baba ng crime rate, mas maayos na lungsod at mas ligtas para sa mamamayan. Ngunit kasabay nito, lumitaw ang kontrobersya, maraming report ng death squads, DDS, allegedly na nag-aalis ng mga kriminal at drug suspects sa labas ng legal process. Kahit na may suporta ang lokal na populasyon, lumitaw ang mga kritisismo mula sa national at international observers tungkol sa human rights violations. Kung ikukumpara sa Maynila, Cebu o Quezon City noong parehong panahon, Davao ay may mas maayos na peace and order system, mabilis ang aksyon sa kriminalidad, mas mataas na disiplina sa traffic at public cleanliness, mas direktang pamumuno ng mayor, hands-on, walang red tape. Marami ang nagtanong, pwede ba itong modelo ng buong bansa? Dito lumitaw ang ideya na ang estilo ni Duterte sa Davao ay hindi lamang local, governance, pwede itong testing ground para sa pambansang pamamahala. Noong 2015, habang nakikita ang tagumpay niya sa Davao, nagsimula ang bulong-bulungan tungkol sa posibilidad ni Duterte na tumakbo sa pagkapangulo. Factors sa kanyang pagtaas sa national stage. Popularity sa masa. Kilala bilang matapang at hindi takot sa kriminal. Nakaka-relate sa ordinaryong Pilipino na sawa na sa traditional politics. Media coverage. Viral ang kanyang mga direct-to-the-point statements. Ang istilong straight talk ay nagdala ng malaking following online at offline. Anti-elite rhetoric. Laban sa korupsyon ng traditional politicians. Naging simbolo ng pagbabago para sa masa. Sa simula, maraming political analysts ang nagduda, pwede ba siya? Pero ang galit ng bayan sa status quo ang nagtulak sa kanya sa Malacanang, kampanya ni Duterte. Direktang salita, walang sugarcoating, promises, war on drugs, build. Build at corruption. Crackdown. Pambansang appeal, hindi ako perpekto pero action agad ang labanan sa problema. Estratehiya. Social media at mass rallies. Grassroots engagement sa probinsya at urban poor areas. Clear messaging na siya ay man of action. Resulta, nanalo si Duterte sa halos 16 million votes, isang landslide victory. Ang kanyang kampanya ay hindi lamang batay sa policies, iyon ay batay sa imahe at persona. Matapang, direkta at relatable sa masa. Pagpasok sa Malacanang, dala ni Duterte ang Davao City model sa pambansang pamahalaan. Ngunit malaking challenge, ibang scale, ibang problema, at mas maraming kritiko. Key points ng kanyang leadership identity bilang Pangulo. Hands-on and decisive. Hindi tumatanggap ng bureaucracy o delay, direktang nagtuturo sa cabinet at agencies kung ano ang aksyon. Controversial pero supportive sa masa. Suporta mula sa ordinaryong Pilipino dahil sa tangible results. Pagbaba ng kriminalidad, disiplina, urban development. Kritiko mula sa international community at human rights advocates. Pragmatic at result-oriented. Prioritizes immediate solutions over processes. Build at war on drugs bilang flagship initiatives. Hindi nagtagal, habang lumalawak ang kampanya laban sa droga, lumitaw ang matinding kontrobersya, allegations ng extrajudicial killings, pagharap sa international scrutiny, balancing act sa soberanya ng bansa at human rights. Dito na ipinakita ang kakayahan ni Duterte na maging confrontational sa critics, habang pinapanatili ang suporta ng kanyang base, habang lumalakas ang war on drugs at build. Ang pangalan ni Duterte ay naging simbolo ng aksyon at kontrobersya. Sa Part 3, tatalakayin natin ang malawakang war on drugs, ang epekto nito sa mamamayan, ang ICC investigation, at kung paano hinubog ng kanyang pamumuno ang pambansang politika.